Go. Hanggang kailan mananaiganluman yung pagkatao? Hanggang kailan mananatili kayo hanggang wakas ang inyong pananampalataya? Nakatuntong ba kayo sa bato kung may dumating man na malakas at malaking alon? Hanapin ninyo ang aking kaharian at ang aking kalihiran, at ang lahat ay pawang idadagdag sa inyo. Sa ngayon, daranas kayo ng pagtitiis, ngunit nakalaan sa inyo ang aking grasya at pagpapala. Good morning mga kapatid. Daraan tayo sa maraming tiisin. Ngunit ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumasa atin. So dadaan tayo sa bautismo ng apoy. Ang iglesyang ito, tinatag ng Ama sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu Santo. This is founded through apostles and the prophet. Ito ang tunay na iglesyang itinatag ng Diyos at naglagay siya ng mga membro, lahat ng mga tunay na Kristiyano, pinagsama-sama niya. Ngayon, itong huling araw na to, dadaan tayo sa bautismo sa apoy, susubukin ang ating pananampalataya. Sino ba sa atin ang matatapat na tunay na lingkod ng Diyos na nabubuhay sa pananampalataya? Hindi sa nakikita, sa hindi sa nararamdaman, hindi sa naririnig, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang pananampalataya. At malalaman natin yan sa ating sarili kung sumasa atin ng Diyos. Nabibigyan niya tayo ng pagnanasa. Nabibigyan niya tayo ng tunay na pagsunod. Lagi kang sumusunod. Ito ang katangian ng maliligtas eh. Lagi kang sumusunod. At ginagawa ng Diyos na maging mananamba tayo. Dito pa lang sa lupa, pinipili niya yung maging mananamba. Kasi yung pagpunta sa langit, puro pagsamba doon. Meron nga doon buhay na creature, di ba? Lagi sinasabi, holy, holy, holy. Every second, puro yun lang holy. At walang ginawa kundi sumamba. At hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoong Hesus. Lagi tayong sumasamba. Kaya napakahalaga ng pagsamba. Ito ang katungkulan ng nilalang. Ang sambahin ng Diyos, parangalan ng Diyos. Kaya bumuo ng iglesia, para yung iglesia nyo, kasama si Kristo. Ang Panginoong Hesus kasamang sumasamba, pati laksalak sa mga anghel. Sapagkat ganun ang karakter ng mga anak ng Diyos eh. Laging sumasamba. Kaya sabi, magsanay kayo sa kabanalan. At ang pagsasanay sa kabanalan, laging pagsunod sa utos ng Panginoong Hesus. At gumagawa siya ng mga alagad. At sa paggawa niya ng mga alagad, titiyakin mo naman sa sarili mo na alagad ka ng Panginoong Hesus. Kasi maraming mananampalataya, hindi pa rin alagad ng Panginoong Hesus. Kasi pinatunayan ni Kristo yan sa John 8:31 eh. Sinabi niya doon sa mga Hudyong mananampalataya, kung tunay nga kayong mga alagad ko, magsisipanatili kayo sa aking mga salita. So sa huling araw, marami na ang tatalikod sa pananampalataya. Manlalamig na ang kanilang pag-ibig sa Diyos. At lilimutin nila ang una nilang pag-ibig. So pag nangyari ito at napakarami mo ng kasalanang sinasadya, aalisin ka ng Panginoon. Aalisin ng kandelero sa iyo, sabi. Revelation 2. Revelation 2:4-5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisika. So yung mga tao na tumatalikod na sa pananampalataya, nanlalamig na, aalisan ka ng kandelero. Yung kandelero, yung 7 candlesticks na nag-aapoy, walang patayon. Sa loob ng tabernakulo ni Moses, meron dun Holy of the Holies. At dun sa Holy Place, meron dun 7 candlesticks. Yung kandelero ng Diyos, yun ang hindi namamatay araw-araw ang apoy. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay nasa iyo, ang Panginoong Hesus ay nasa iyo, nagsisindi. Nabibigyan ka ng pagnanasa at paggawang ganapin lahat ng kalooban ng Diyos, at naglagay siya ng apostol para gumawa ng mga alagad. So ikaw naman, papayag ka maging alagad.
Hindi mo papatayin ang apoy ng Espiritu Santo. Lagi nagsisindi yung kandilerong yun. Laging may apoy yun. At hindi ka manlalamig o manlulupaypay. Kasi nagsisindi lagi. Manlulupaypay ka lang, manlalamig ka pag pinapatay mo yung apoy ng Espiritu Santo. Napipigati siya. So, nasa atin ang pagpatay sa apoy ng Espiritu Santo. Nasa atin yung pagpapakabanal. Nasa atin yung pagiging matatag. Kasi pag hindi nangyari ito, maalis ka sa iglesia. Mawawalan ka ng liwanag. Hindi mo maunawaan. Paano ka makakapunta sa pupuntahan mo kung wala kang liwanag? Ang mundong ito ay napakadilim. Punong-puno ng wickedness ang mundong ito at napakadilim. Ang makakalakad lang dito na maayos, yung mayroon lamp of the feet. At yan ay the Word of God. The Word of God is the lamp of my feet. Si Kristo, ang Espiritu Santo, ang liwanag natin sa lupa. So tayo, paikot-ikot lang, tandaan nyo, isa lang ang buhay. Walang pangalawang buhay. Isa lang ang pag-asa. Walang pangalawang pag-asa. Isa lang ang pag-ibig. Walang pangalawang pag-ibig. Isa lang ang pag-ibig. Isa lang ang pag-asa. Isa ang buhay. Sabi ng Ephesians 4. Kung itong chance na ito, na ibinigay sa atin ng Diyos, babaliwalain mo pa. Binabaliwala mo yung grasya at habag na binigay sa iyo ng Diyos. Sayang yung pagkakataong ibinigay sa iyo, ginawa kang mananampalataya, tinawag ka, hinirang ka, ang naging problema, hindi ka tapat. Katulad ni Lucifer, tinawag, hinirang, inilagay pa, i-prepare sa music ministry. Ang music ministry, mataas na ministeryo. Ministeryo doon ng pagsamba eh. Kaya kayong mga nasa music ministry, napakaganda ng ministeryong binigay sa inyo. Baka mahalin nyo yung kaloob ng pagsamba na binigay sa inyo. Kasi yung sikay na glory, importante. Kapag nakikita ng Diyos ang mga leader ng music ministry na tunay na sumasamba sa Diyos, bumababa ang sikay na glory, dinadala buong iglesia. Kaya napaka-importante ng liderato, si Ray. Lalaki ang maglilid ng worship, hindi babae. Kapag babae, walang sikay na glory. Nasa lalaki ang pamumuno ng pagsamba. Si Lucifer sana yun eh. Ang problema, nahulog si Lucifer. Hindi siya naging matapat. Si Cain, hindi naging matapat si Cain. Pinatay niya si Abel. Si Kore, si Datan, si Abiram, hindi naging matapat kay Moses. Pisang buo, mga kamag-anak, hindi naging matapat. Si Balaam na propeta, hindi naging matapat. Si Demas, nakasama ng Apostol Pablo, tama, Pablo, Paul, hindi naging matapat. At napakarami pang hindi naging matapat na Kristiyano nung araw na hindi ka makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Sinuway mo ang kalooban ng Diyos eh. Kaya huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Isa lang ang buhay, isa lang ang chance. Huwag mo sirain to. Walang reincarnation. Sa Hindu lang yun. Mga kalokohang kaisipan ng mga Hindu. Walang reincarnation. Walang sinasabing kung ano-ano pa. Jesus Christ is the salvation of the Lord. Salita lang ng Diyos ang paraan makapasok sa langit. Sabi ng Ephesians 4, may isang katawan, Ephesians 4:4. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So, isa lang ang pag-asa ng pagkakatawag. Huwag mo sayangin. Habang nandun yung apoy ng Espiritu Santo, huwag mo papatayin. Laging sumusunod, sabi. Work out your own salvation with fear and trembling. Laging sumusunod. Kasi nasa pagsasana yan eh. Alam niyo tao, meron siyang karakteristik ng habitual character. Hindi nyo napapansin meron kayong habitual character? Yung paggising nyo, kung ano yung character na ginagawa mo. Ako, meron akong habitual eh. Kasi pagkatapos kong gumising ako, halimbawa, Monday through Saturday, mag-i-stretching na ako sa kama niyan eh. Tapos kung mag-i-stretching din ako sa labas, then 6, pupunta na ako ng Evergreen. Pagdating doon sa Evergreen, paparada ako, isang lugar lang ang pinaparadahan ko araw-araw. Meron tayong gano'n eh, yung habitual na ginagawa. Kaya alam mo, kung nandun ka, alam mo kung saan ako nandun eh. Yung motor ko, tignan mo. Nandun ako. Kasi habitual eh. Hindi ka sumasamba lagi. Hindi ka maaga pumupunta. Habitual yun. Lagi mong gagawin yun. Hindi ka nag-iika po lagi. Nagnanakaw ka, habitual yun.
So, kailangan lagi kang sumusunod. Yun ang patakaran ng Espiritu Santo eh. Sabi ng Philippians. Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. So, dito nakikita ni Pablo ang tunay na Kristiyano. Dito ko rin tinitignan ang tunay na Kristyanismo. Hindi naman ako pwedeng humatol kasi sa kaligtasan nyo. Ang hahatulan ko, yung nakikita kong ginagawa nyo. Nakikita ko ba kayo lagi sumusunod? So alam ko kung sino dito talaga eh. Alam ko. Kaya nga may pastor eh. Ang pastor ang mangangasiwa eh. Ang pastor ang mangangalaga eh. Siya ang bibilang ng member ng tupa. Kaya sabihin ng Diyos eh, Moses, lumabas ka, bilangin ang bilang ng Israel. Yung pamunuan ang bibilang eh. May hustong bilang ng hentil eh. So makikita ko sa inyo kung sino yung totoo. Sa inyong mga gawa. Kaya nalalaman ko kung sino yung talagang tunay na Kristiyano sa inyong mga gawa. Kaya ang inyong magawa ang magpapatotoo ng inyong pananampalataya at hahatulan tayo sa ating mga ginawa. Kaya bilang tao, ang paghatol ko sa ginawa, ang Diyos din ang hahatol eh, sa ating ginawa. Kaya so, mayroong mga haka ang puso na hindi natin kita eh. Minsan may mga taong gumagawa na hindi naman natin nakikita yung nasa ng puso. Kaya hindi ka pwedeng humatol doon. Ang Diyos ang hahatol doon. So sa paghatol na gagawin natin, ito'y nasa kalagayan ng katarungan. Kasi kung ano yung nakikita mo, makikita mo kasi ang puno sa bunga eh. Maghahanap ka, halimbawa, mangga yung puno, ang hahanapin mo, mangga din. Ay pag nagpuno na santulyo, ibang klase yun. Ibang klase puno yun. Kung ikaw nasa Diyos, ang hahanapin ko sa iyo, pagsunod mo bilang alagad. So titignan ko yung bunga, makikita ko yung ginagawa mo, masasabi ko na, ito, totoo to. Kaya nalalaman ko eh. Kasi alam niyo ba, napaka-importante ng reporting ng pastor sa Diyos. Ino-honor ng Diyos ang reporting ng pastor. Tandaan niyo yan, sa pinuno. Natatandaan niyo yung kaso ni Aaron at saka ni Miriam. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. 3,000 agad ang patay doon. Pero kung nag-intercede si Moses kay Miriam at kay Aaron, tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Moses para ma-spare si Aaron na si Miriam. Ang problema, namatay din kaagad yung dalawa. Hindi talaga pinahaba pa rin ng Diyos ang buhay. Naging hindi masunurin eh. Kasi tayo, pag tayo napaka-masunurin sa Diyos, pinahahaba niya ating buhay. Pero yung mga tao na hindi masunurin sa Diyos, pinaiiksi niya ang buhay. So, nasa kamay ng Diyos, ang paghatol sa ating ginagawa. Kaya sabi, yung sumpa nyo, gagawin ko pagpapala. Yung pagpapala, gagawin ko sumpa. Bakit? Yung gawa mo kasi, kaya sabi ng Diyos, gawin nyo yung unang yung gawa. Hinahanap muli ng Diyos yung mga dating gawa natin. Yung unang pag-ibig. Yung sigla ng apoy ng Espiritu Santo. Kasi ganun ang tao eh. Nagsasawa siya kaagad. Kung ba mo, pakainin mo ng fried chicken niya araw-araw. Pagka hindi naghanap ng tuyo yan eh. Pakainin mo naman ng puro tuyo, maghanap ng fried chicken. Ang tao ay madaling magsawa. Kaya may Espiritu Santo na hindi nagsasawa. Lagi siyang sumusunod. Hindi siya malahininga. Eh, may mga Kristiyano malahininga. Kaya delikado isusuki. Eh, minsan lang ang chance. Hindi mo ba igagrab ang opportunity? Hindi ka ba magpapakatalino? Hindi mo ba sisiguraduhin sa sarili mo kaligtasan? Eh, minsan lang yun. Isa lang ang pag-asa. Wala na susunod eh. Sana kung may purgatorio eh, no? Alam niyo kung may purgatorio, ako unang-unang maglalabo eh. Bakit? Eh, may purgatorio. Pwedeng doon muna eh, mapapasok din naman sa langit eh. Eh, ba't ako magpapakahirap ng todo? Eh, pwede pala ako magpurgatorio. Di ba? Eh, kaso walang purgatorio. Kaya nga, ibinuko ni Jose Rizal ng mga Kastila, walang purgatorio. Sabi ni Rizal, binasa ko ang Genesis to Revelation, wala ako nakitang limbo o purgatorio, nilolo ako kayo ng mga praile. In-expose niya lahat ng kamalian, kaya galit na galit sa kanya. Pag ikaw nag-expose ng kamalian, ipipersecute ka, katulad ng ginawa ko. Nag-expose ako ng mga maling aral. Pinersecute ako natural. Expose mo ba gawa ng mga Pariseo, di papatayin ka niyan, pero hindi nila ako napatay. Ang umahawak sa akin, ang Diyos eh. Ang otoridad ko, apostol eh. Nagre-report muna ako sa apostol bago ako mag-preach. Nagpapaalam ako sa highest authority para pag sinita ako ng kung sino, ituturo ko yung higher authority. Paano mo ako magagalaw? If God is with us, who can be against us? Kung ang aking pinunong apostol ang bumakap sa akin, sino kang question sa akin? Questionin mo yung bumakap sa akin.
Sasabihin ni brother, questionin mo yung nagsugo sa akin. Sasabihin ni Cristo, questionin mo yung ama. O paano ka, yun ang katalinuhan eh. Maging basay ka lagi sa Word of God. Huwag kang gagawa ng hindi Word of God. Word of God. Kasi ang Word of God, subok na yan, ipako na sa krus yan, nabuhay na maguli yan. Subok na yan. Kaya kung ikaw mabubuhay, sabi nga ng message eh, magtayo tayo ng bahay sa ibabaw ng bato, para pag dumating yung ulan, yung malakas na hangin, yung bagyo ng buhay, nakatayo pa rin tayo. Word of God ka tatayo. Kahit ano mangyari sa iyo, hindi ka mahalin ng lahat ng tao, hindi ka mahalin ng nanay mo, kapatid mo, asawa at mga anak mo, hindi ka minahal ng iglesia, ay mahal ka ng Diyos. Ano mahalaga? Yung mahal ka ng Diyos, suportado ka ng Diyos. Minsan lang ang buhay. Miski na magalit na lahat, basta susunod ako sa Diyos ko. Wala akong susundin, kundi ang Diyos ko. Kahit sino ka pa. Pag humangang ka sa harapan ko, puputulan kita ng leeg, katulad ni Samuel. Sabi na kay Saul, hindi ba inuutos ng Diyos sa'yo, patayin lahat? Ba't itinira mo si Agag? Hindi ka masunuri na hari ka pa naman. Pastor ka, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos? Ano sabi ng Diyos? Di ba patayin si Agag? Aka na yung espada mo. Pinagputol-putol ni Samuel sa harap ni Saul, ito si Agag, putol-putol. Imbis na putol lang ang leeg, pinagputol, pinakita ni Samuel na ang utos ng Diyos kailangan maganap. Papatayin yan, dapat patayin. Ba't mo in-spare? Sayang eh. Ay yung mga magagandang bakay, sayang pang worship, ano yan, offering eh. Hindi naman yun ang utos ng Diyos, patayin lahat eh. Pati haya, pati bata, walang ititira eh. Pati nagtira. Ano ba mahalaga? Obedience o sacrifice? Pag-aalay ba o ang pagsunod? Ang pagsunod ay sacrifice nga eh. Kaya sabi, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. Ito'y laging sinasabi, pero ewan ko, hindi maintindihan to ng Kristyanismo. Pag sinabi mo, iaalay yung katawan mo, meron na magbay-may-ari nun, inalay mo nga eh. Pag ikaw ba nagbigay ng pera sa anak mo, binigay mo 1,000, bihin mo lagi, o asan yung 1,000 binigay ko sa'yo? Saan mo ginasod? Ibinigay mo na, ibahala siya to. Ganyan na yun eh. Kahit isugal pa niya yun, o iainom niya na, i-addict niya, bahala siya, kanya na yun eh. Wala ka na karapatan doon. Eh, bakit kinu-question mo palagi? Binigay mo na eh. Pag naibigay mo, naibigay na. Bahala na siya doon, otoridad niya yun. Kaya nga, tayo may habitual pattern. Tinatawag na old pattern of the mind o yung lumang pagkatao. Merong new pattern of thoughts, bagong pagkatao. Word of God na. Kasi yung old pattern of thoughts, alipin tayo niyan, kaisipan na yan. Hindi niya napapansin, palaisip tayo. Lagi tayo nag-iisip, old pattern yan eh. Pero kung matututunan mo yung present moment, yung present time, ngayon ka lang, kung ano lang ang ginagawa mo, nakikinig kayo, makinig ka. Nakaupo ka, maupo ka. I-enjoy mo yung pag-upo mo at pakikinig mo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano, mag-focus ka doon sa naririnig mo. Masasanay ka doon. Yun ang bagong pagkatao eh. Present moment. Hindi ka nabubuhay sa nakaraan o sa future. You live for today. Let the tomorrow worry for tomorrow. Pero sanay na sanay tayo mga problema doon sa kinabukasan. Problema pala sa isang linggo, pinoproblema mo na. Yung problema sa isang taon, pinoproblema mo na. Lagi tayong namumroblema. Kaya, kailangan baguhin ang pag-iisip eh. Merong habitual pattern eh. Pag hindi mo inalis yung dating pagkatao, aalipinin ka niya habang buhay kahit Kristiyano ka pa. Pero kung babaguhin mo na at ibibihis ang bagong pagkatao, word of God lang, lagi kang susunod. Pag susuway ka, hindi, bago na ako nilalang, susunod ako sa Diyos ko. Lalaban ka. Fight a good fight of faith. Ang nangyayari sa atin, hindi, nagpapatalo tayo. Pag sinabi ng demonyo, huwag ka na mag-iika po ngayon, wala kang pambili ng gatas eh. Huwag ka na mag-iika po ngayon, utangin mo muna, babayaran mo naman eh. May sinabi ba ang Diyos na pag nag-iika po, utangin mo muna? Anything that you receive, glorify God sa tinatangkilig mo. Anything. Lahat ng tinatanggap mo, hanggang sa masanay ka na. Yung pag-worship mo every Sunday, maagap ka ba? Ako, kabisado ko maagap dito. Alam ko si Magno, pag mag-worship, baka 9:30, nandyan na yung motor niya. Alam ko si Lito, pag mag-worship, andyan maaga pa. Alam ko si Ray, alas 9 pa lang, naghahanda na. Alam ko yung mga laging late. Kaso wala akong kapangyarihan sa inyo. Eh hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan ka magbabago? Paano kung datnan ka ng Panginoon ganyan? Paano ka ililigtas? Eh ang chance lang natin sa Diyos, eh yung laging sumusunod. Basahin ko sa inyo.
Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, yung titignan mo kung nandun ang pastor, pag wala. Pag nandun ang pastor, akala mo, banal na banal. Pag wala, pwede na. Pakunwaring Kristiyano, hindi. Diyos at tumitingin sa atin. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Iniisip mo pa lang, yari ka na sa Diyos. Hindi mo pa ginagawa, yari ka na. Kaya linisin natin ang buhay, linisin natin ang sarili natin. Huwag tayo mag-isip ng masamang kaisipan, masamang akala. Mabuhay tayo sa bagong pagkatao. In the newness of life. In the present moment. Kasi problema ko yan, na-stroke ako eh. Isip ako ng isip. Inihayag sa akin na yun kung paano sistema para makaalis ka doon. Present moment. Nagsasanay ako sa present moment. Kung ano lang yung ngayon, yun lang. Nandun lang ang isip ko. Halimbawa, naliligo ka, maligo ka. I-present mo sa paliligo. Halimbawa, may ginagawa ka, i-present mo. Kasi sabi sa Colossians yan eh, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kapangyarihan. Gawin nyo. So anything. Presence of mind. Ang presence of mind, gabay ng Espiritu Santo yan. Kapag lagi may presence of mind, hindi ka mga-aksidente. Hindi ka magiging malilimutin. Kasi nga, nasa present moment, present ang mind. Nasanay ka na. Pero pag hindi ka sanay, naku, yung salamin mo, hinahanap mo, nasa taas pala ng ulo mo, sabi mo, asan ba yung salamin ko? Ayan, sa ulo mo. Nagagamit mo lang nung gunting. Maya-maya, sabi ko, saan ko ba nailapag yun? Walang present moment. Hindi tayo sanay ng present lang. Okupado tayo ng kaisipan ni Satanas. Occupied tayo, kasi yun ang old pattern of thoughts. Babaguhin mo yung new pattern, at hindi ito mahirap, ha? Hindi mahirap yung laging pagsunod. Mahirap yun. Kaunti nga lang nakakasumpong nun eh. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kasi yung mga demonyo, alam nyo ba, may takot at panginginig yun, pero walang katapatan ng pagsunod. Ang mga demonyo sumasampalataya, natatakot pa nanginginig. Pero hindi tapat, hindi sumusunod sa Diyos. Ginagawa nila, gusto nila. Ang sinunod nila, si Lucifer pa, ang Diyos ng kadiliman. Ganun na nangyayari sa atin. Imbis na ganapin natin ang Espiritu Santo, ang sinusunod natin, demonyo. Pinapabayaan natin maghari sa isip natin ng demonyo. Labanan mo. Huwag kang papayag sa demonyo. Kung hindi sana pumayag si Adan na makapasok ang ahas sa Garden of Eden di sana walang kasalanan. Pero hindi yun Ganun talaga ang mangyayari. Alam ng Diyos yan Kaya alam na ng Diyos yung kasagutan sa lahat ng bagay. Bago pa lang dumarating, alam na ng Diyos ang solusyon. Kaya kung tayo tunay na mananampalatayan lahat, walang mamamatay sa iglesia ng Palatio. Hindi tayo mamamatay, buhay tayo kukunin Kasi yun ang faith natin Laging sumusunod. Laging nakahanda. Laging sumasampalataya. Konti lang yun. Mabibilang mo sa daliri yun. Marami pa mawawala sa atin at tatalikod. Sabi ng Bible marami man lalamig pero yung mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. So para mga mangyayari doon ka sa Word of God. Matthew 10:22 ka dapat. Huwag doon sa dating pagkatao. Huwag kang pumayag doon. Eto payagan mo, Matthew 10:22. Hindi. Matthew 10:22 ako. At kayo'y kapopotan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Dadapwat ang magtiis hanggang wakas, ay siya maliligtas. So yung ka, magtitiis ako hanggang wakas, ako'y maliligtas. So merong happy ending. There is happy ending for us, the righteous. Ang ating katapusan o ang happy ending ay pinagpala ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa mga anak niya, happy ending. Kaya meron sa Ecclesiastes na mas mahalaga yung araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Mas maganda yung wakas kaysa pasimula ng bagay. Bakit? Nagsimula ka nga, ang ganda-ganda ng pagsunod mo, masunuri ka sa una mong pag-ibig, sa bandang uli, iniwan mo yung una mong pag-ibig, paano ka maliligtas? Di mas maganda na yung paeklay-eklay ka ng una, pero nung magdesisyon ka na maging totoo, naging totoo ka hanggang wakas. Nagsimula ka sa laman, natapos ka sa Espiritu.
Ay yung iba, nagsimula sa Espiritu, natapos sa laman, sabi sa Galatians. So, huwag kang mapagod. Sabi dun sa Galatians, huwag kang mapapagod. Bawal mapagod sa atin, mga kapatid. Bawal yung mag-break o tumahimik sa pananampalataya o tumigil pansamantala. Bawal yun, hindi pwede yun. The just shall live by faith. Hindi doon sa nararamdaman mo, tinatamad ako ngayon, kaya ayoko muna. Ay, hindi ka nabubuhay sa pananampalataya. Eh, paano kung datnang kang ganyan? Paano ka maliligtas? Sayang yung chance. Minsan lang nga eh. Pinakawalan mo pa yung minsan? Isa nga lang ang pag-asa. Pinakawalan mo pa? Napakahangal mong tao. Hindi kailangan makagraduate ka o maging PhD doctorate ka o maging valedictorian ka, summa cum laude o ikaw ay cum laude. Hindi kailangan yun. Ang kailangan, laging sumusunod. At ito ang katungkulan ng buong katauhan. Galatians 6:10. Umpisahan natin ng 9, ha? Hindi, ang 8, para makita natin. Sapagkat ang nag-aasik na sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Eh ano ba ang Diyos? Salita ng Diyos. Di ba mayroong binata? Sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, Maestro, gusto ko po pumasok sa langit eh. O nasunod mo ba lahat ng utos ni Moses? Opo, nasunod ko lahat. O may kulang sa iyo. Ipamigay mo ang lahat ng kayamanan mo sa mga luka at papasok ka sa langit. Sumunod ka sa akin. Nalungkot yung binata. Biruin mo, tagal niyang inipan kasi pamibigay niya. Yun ang inuutos sa kanya ni Kristo eh. Yun ang dapat niya sundin. Pag sinunod niya doon, maliligtas siya. Hindi niya sinunod, hindi. Sabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Iisa lang naman ang mabuti ang Diyos. So, ang lahat ng tao masama. Isa lang, para maging mabuti ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos, yung utos. Romans 7:12, ang utos ay mabuti, banal at matuwid. Sinusunod mo yung utos ni Kristo, so banal ka, matuwid ka at mabuti. Hindi mo sinunod, di masama ka, di natnang ka, hindi sumusunod, di masama ka. The wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Kaya sabi, yung nag-ahasik ng laman, aanin ng kamatayan. Yung nag-ahasik ng Espiritu, aanin sa Espiritu. At ang Espiritu at buhay, ang Word of God. John 6:63. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, Espiritu at buhay. Sa laman ay walang pakinabang. So kung mabubuhay ka sa Word of God, sa utos, may buhay na walang hanggan ka. Datnang ka ng Panginoon na gumagawa. Sabi ni Jesus Christ, ang aking amay gumagawa hanggang at ako'y gumagawa. Tayo ba gumagawa? Nagpapakatibay ka ba sa gawa ng Panginoon? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So makakamit mo lang yung pangako kung hindi ka manghihimagod, kung hindi ka titigil. Meron sa atin tumitigil ng pananampalataya, ayaw na sumunod. Nanlalamig na, nagpapahinga. Hindi masama magpahinga dahil si Kristo nagpahinga din eh. Sabi niya doon sa 5,000 bago kumain eh. Okay, let's take a break. Maupo muna kayo at magpahinga. Kakain tayo. Pinakain niya yung 5,000, pinagpahinga. Pero pagkatapos nun, tuloy na naman. Pinagpahinga lang kasi kakain. Yung iba nagpapahinga, ayaw muna mag-worship. Ayaw muna mag-igapo. Ayaw ko muna magpakabanal. Naka-record lahat yan sa Diyos eh. Sisingiling ka dyan. Lahat ng ginawa natin ay pagbabayaran natin. Sample, kung kilala nyo si Semei. Si Semei, binabaton si David yan. Kamag-anak yan ni Solomon, ni Saul. Kamag-anak ni Saul, ni Hari Saul. Binabato yan si David, sabi, wala kang kwentang hari, adulterer ka. Sabi ni Joab, yung tanang kamay niya, papatayin ko na yung Haring David. Winawalang iyakan yan. Sabi nila, huwag, baka may message yung Panginoon sa akin, hahanapin ko, huwag muna. O hindi pinatay. Pero ay kumampi siya sa sugo kay Solomon. Hindi siya pinatay ni Solomon, kumampi sa sugo eh. Pero nagbigay siya ng utos. Sabi niya kay Semei, hindi ko sisingilin yung kasalanan mo kay David. Pero pag hindi mo naganap tong utos na to, mamamatay ka. 500 feet ka lang from Jerusalem. Pag lumabas ka doon, mamamatay ka. Ang nangyari kay Semei, meron siyang hayupan na nawala. Nakalimutan niya yung pangako na yung kay Solomon.
Hinanap niya yung hayupan niya. Lumabas siya doon sa distierong usapan. Ano sabi ni, may nagsabi kay Solomon, pinatawag si Seme, di ba iniligtas kita sa kasalanan mo kay David? Ba't kapag gumawa ng kasalanan, mamamatay ka ngayon, o di namatay? Hindi pinapatawad ng Diyos yun eh. Alam niyo yung dati nating mga kasalanan na palaging paulit-ulit natin ginagawa, naka-record yan sa Book of Life. Tulad tayo ng Diyos dyan. At kapag sobra na ang pagsalangsang mo, at lagi mong sinusuwayan Diyos, paalisin ka na sa iglesia. Psalm 5:10. Kaya sabi dito sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Ano yung kapanahunan? Pagdating ni Kristo. So ang ating paggawa, ang ating matibay na pagsunod hanggang sa pagdating ni Kristo. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, tayo'y magsitatag. Nasa kaluluwa yun. Decision making yun, pagiging matatag. Hindi ka sanay, ang habit mo, huwag sumunod. May habitual character ang tao nga Kung ano yung lagi mong ginagawa, yun ang gagawin mo lagi. Halimbawa, nagigising ka laging alas 4 ka nagigising. Kahit natutulog ka ng ba't ganun, alas 4 pa rin ako nagigising. Tapos may habit ka talaga, yun ang laging ginagawa mo. So babaguhin mo yun, huhubarin mo yun. Papalitan mo ng bagong karakter. Huwag niyong pababayaan ang pagsasama-sama na naging ugali na ng iba. Naging habit, karakter. Yung iba, pinababayaan lagi pagsamba, kaya habit niya rin hindi sumamba. Kung ano yung lagi mong ginagawa, yun ang gagawin mo sa habang buhay mo. Kaya turuan ng bata hanggat bata. Kasi pag lagi niya, pagtanda niya, yun ang gagawin niya. Madalas ko sabihin sa mga anak ko yan. Sabi ko, pag lagi niyong ginagawa ito, hindi hiwalay sa iyo yan. Pagtanda mo, yan ka. Kung ano ginagawa mo ngayon ng bata, gagawin mo pa rin sa pagtanda. Habitual yan Habitual sa atin gumawa ng kasalanan. Alipin tayo ng kasamaan Anak ka ng demonyo Pag ba anak ng demonyo, mabuti ba yun? Masama. Lahat ng masama, gagawin mo. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. Lahat ng mabuti, gagawin mo, sabi. Anak ka na ng Diyos ba't puro masama pa rin? So, malahininga. So, hindi totoo, pagkat Kristiyano mo, aalisin ka. Psalm 5:10. Bigyan mo sala sila, O Diyos. So, lalagyan ka ng kasalanan. Mapalad yung tinakpan ng kasalanan at nilinis ang kasabi ng Diyos. Ito hindi, lalagyan ka ng kasalanan. Bigyan mo sila ng sala, O Diyos. Ibuwan mo sila sa kanilang sariling mga payo. Meron ka sariling kaisipan Siguro naman, nililigtas ako ng Diyos. Sumusunod naman ako, kahit paminsan-minsan. Hindi ko naman kasi kailangan lagi Iisip mo yan sarili mo payo yan. Yung ba sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, laging sumusunod Sino ka magsasabi sa Diyos na, Panginoon, siguro, siguro pa lang, talo na ang Diyos, walang siguro, sigurado, meron. Siguro, wala. Punta ka doon sa bangko, makakasiguro, sabi, siguro. Ibuwan mo sila sa kanilang sariling payo. So, kung sarili mo kaisipan, pahihirarin mo, parang ka nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Hindi ba to? Walang pundasyon Sariling payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa iyo. So, yung magkasala ng minsan, okay pa sa Diyos yun Pero yung sinasadya mo na, at lagi mong ginagawa paulit-ulit, ay ibang klase na yun. Wala nang hain para sa iyo. Sabi, Hebrews 10:26. Wala na. Itatapon ka ng Diyos. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, alam niyo yung 25 noon, yun yung pagsambi. Basahin ko Isinunod yung 26, kasi sinasadya ito ng Kristiyano Ayaw talagang sumamba, paano ka pupunta sa langit? Puro pagsamba gagawin doon. Tamad na tamad ka sumamba, di tamad na tamad din ng Diyos, dali ka sa langit. Kung ano yung ginawa mo, gagawin siya, tamad ka, di tamad din ng Diyos. Anything you say shall be used against you in the court of law. You have the right to be silent. Lahat ng sasabihin mo, gagamitin sa iyo. Kung ano yung ginawa mo, gagawin siya. Kung ano yung sinalita mo, sasalitain sa iyo. Kung ano yung panukat na isinukat mo, yun na isusukat sa iyo. Babalik lang sa iyo lahat ng ginawa mo.
Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ito ba'y utos ng Diyos? Utos to ba't tayo sundin? At hindi ka tagasunod ni Kristo, sino sinusunod mo? Sarili mo. Sariling payo, edi ibubuwal ka. Nagaya ng ugali ng iba. So, iba lang, hindi lahat. Nung iba lang. Konti lang yung may ganong karakter. Yung totoong Kristiyano, konti lang yun, hindi marami. Iba lang konti lang At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na araw, pinakita na yung huling sinyales, the supermoon. Yun ang huling-huling palatandaan ng pagbaba ni Kristo. Ang buwan ay dugo. Pagdidilim ang araw. Last week ng September, naganap na yung huling-huling palatandaan. So, anytime is rapture. Organized na ang New World Order, organized na ang New World Religion, organized na ang Obamacare, organisado na ang buong mundo. It's a matter of ano lang yun which split of seconds na lang ang hinihintay. The twinkling of an eye na lang. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Bakit kapag ikaw gusto mong bumili ng bagay sa sarili mo, kahit mahal at kulang, nangungutang ka, para mabili mo gusto mo, pero bakit kapag ikabot handog sa Diyos, utos ng Diyos yun, bakit ayaw mo? Tapos inuutang mo, hindi mo naman binabayaran. Bakit gano'n? Ano? Ba't pagdating sa Diyos, iniitsapuera mo Diyos? Di itsapuera ka rin ng Diyos. Pag may ice cream na, ang ibis na ibigay mo sa Diyos, yung buong ice cream, hindi. Kakainin mo muna yung ice cream, pati yung apa, yung hawakan sa Diyos. Panginoon, sa iyo ito, hawakan. Ganun tayo kalapastangan sa Diyos. Pero hindi natin nare-realize yun. Tanga tayo Bakit? Hindi ka pa bagong nilalang. Pag bagong nilalang ka na, bago na isip mo. Ang susundin mo, Word of God, na hindi yung tayo mo. Ibubuwal ka nga So there is a happy ending for those who love God. Sabi ng Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So alam ng Diyos yung iniisip niya sa atin. Alam mo, hindi. Pero yung iniisip mo sa Diyos, alam pa rin ng Diyos yun. Pero alam mo ba yung iniisip mo? O dati mo pag-iisip yan? O bago ba iisip ka? O dati? Alam ng Diyos yung iniisip niya sa atin Napakaganda ng iniisip ng Diyos. Ito yung iniisip niya. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Gugulo ang mundo, pero ikaw payapa. Magkakagulo ang lahat, pero ikaw payapa. Sabi ng Diyos Ang hindi masayod na pag-iisip, ang mag-iingat sa iyo sa kapayapaan kay Kristo Jesus. So dapat na kay Kristo ka, laging sumusunod. Yun ang susi na kay Kristo ka, laging sumusunod. At hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, napakaganda ng huling wakas. Ecclesiastes 7. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento. Alam niyo yung nung araw yung mga perfume? Kasi bago ka makagawa ng munting perfume, lahat ng nektar ng bulaklak, pipigain mo yun. I-distill mo yun bago ka makakuha ng konting pabango. Napakamahal ng pabango. Kaya nung ginagamit ni Maria yung pabango kay Kristo, ano sabi ni Judas? Bakit mo sinasayang ang mahal-mahal ng pabango? Tapos uubusin mo lang dyan? Makakatulong tayo sa mahirap. Matutulungan natin ng mahirap. Ano sagot ni Kristo sa kanya? Judas, pabayaan mo siya. Hindi niyo ko laging kasama. Inihahanda niya na yung pag-iimbalsa mo sa darating mo kamatayan. Pabayaan mo siya. Pero si Judas, magnanakaw yun kunwari lang mabuti yun Mostly, alam niyo ba kung sino yung nagkukunwari mabuti, yung magnanakaw? Marami kong kilalang ganyan Alam niyo ba kung sino yung napakabait sa tao, yung na-killer? Ang dami ko rin kilala niya, ang bait-bait sa akin. Ang bait talaga, pati sa mga tao, ang galang-galang. Tapos sasabi sa akin, pare, pag mayroong aagkabyado sa'yo, sabihin mo sa akin, papatayin ko. O, killer pala to. Kita mo? Ang dami na rin talaga niya napapatay. Ano to? Kasama to sa gang nung araw Ewan ko, pero lahat na nababarkada ko, puro mga gangster Siguro gangster din siguro ko. Kaya puro gangster din yung nakakasama ko, nababarkada ko. Pero inalis ako ng Diyos doon. Dinala ako sa iglesyang masunurin. Kasi pag masunurin ang pinuno, masunurin din yung bunga. Siyempre,
Like father, like son yan eh. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Titignan ko yung bunga ko sa inyo. Titignan ko yung katulad ko. Dahil ako ginawa ko ng katulad ko ang Diyos eh. Wala namang kakwenta-kwenta buhay ko eh. Sana magkaroon ng kwenta sa huli. Walang kakwenta-kwenta eh. Sapol pa nung bata, puro kasamaan eh. Wala akong ginawang matino eh. At least itong huling araw, makagawa ako ng matino. Makasunod ako sa kalooban ng Diyos. Okay na yun. Tapos pupunta ako sa langit. Kasama ako Diyos doon. Forever and ever. Kahit ano mangyari sa akin sa lupa, okay lang eh. Basta dadalhin ako sa langit. Eko, Lord, kahit na ano gawin mo sa akin, okay lang. Pero sa langit ako ha. Hindi pwedeng sa impyerno. Sa langit ako. Nagkakaintindihan naman. Sabi naman ng Diyos yun eh. Kung ano pananampalataya mo, mangyayari sa iyo. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang future mo. Ano ba ginagawa mo ngayon? What you do today shall be your future eh. Shall be your destiny. Nakita mo yung mga masasama, ang bilis mapatay, yun ang destiny nila eh. Yung nabubuhay sa patalim, mamamatay sa patalim. Yung nabubuhay sa Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Philippians 1:21. Umpisahan natin ng 19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y ang aking kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. So, ang kaligtasan pala natin sa pamamagitan ng kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. So, kung mapupuspos ka ng Espiritu Santo, lagi kang sumusunod. Yun ang kaligtasan. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa. So, hindi ka manlalamig. Nag-aapoy yung candlesticks. Hindi ka mawawala ng kandilero. Nag-aapoy lagi yung apoy ng kandilero. Nasaan naman hindi ako mapapahiya. Kasi ginagawa mo talaga, paano ka mapapahiya? Talaga nagsusumikap ka, nagpapakabanal ka, sinusunod mo pagiging alagad, o paano ka mapapahiya? Alam mo yung ginagawa mo. Ang Diyos, nalalaman niya yung kanyang pag-iisip na iniisip sa atin eh. So dahil alaman mo rin dapat yung ginagawa mo na dapat mong gawin. Nagaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakailain si Kristo sa aking katawan. So yun yung paghahain ng katawan. Susunod ka na sa Word of God. Magiging alipin ka na talaga ng Diyos sa katuwiran. Hindi na sa kasamaan o sariling payo o sariling pagkatao. Maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay, pakinabang. So sa ganang iyo, mabubuhay ka ba saan? Sa sarili mo pa rin? Mamamatay ka ba sa sarili mo pa rin? Hindi na natin pag-aari ang sarili natin. Antimano, hindi natin pag-aari sarili natin. Nilikha ka nga eh. Pag-aari ng Diyos yun eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng kapangyarihan, ariin yung sarili mo. Sa iyo yan. Huwag mo ibigay kung kanino man yan. Nanlikhain tayo ng Diyos, we are perfect. Nung sanggol ka, perfect ka na, wala nang kulang doon. Hanggang sa lumaki ka, how do you grow? Do you grow in God? O hindi? Kasi antimano, perfect na tayo no. Kaya nga ang bata, ligtas eh. Isinilang pa lang, ligtas na, perfect siya eh. Nung isilang eh. Pero ikaw, habang tumatagal ka, naging anak tayo ng demonyo. At sa pagiging anak ng demonyo, kailangan makabalik sa Diyos. Maging anak, i-born again uli. Magkaroon tayo ng magbumula sa langit na espiritu. Kasi galing tayo sa baba eh. Galing tayo sa baba kay Adan eh. The fallen Adam. Kaya meron Paul, the rise and fall of everybody. Ito isang mahabang kwento ko, ikukwento ko sa inyo ito. Ang kunin lang natin dito yung mensahe na yung espiritong galing sa langit, bababa, babalik nyo sa taas. Katulad ni Kristo, galing sa taas yun, kaya umakyat sa taas. Siya pa lang ang umaakyat sa taas, wala pang umaakyat. Malapit na tayong umakyat. Sa Acts 7:31 pa tayo aakyat. Acts 17:31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. So nagtakda ang Diyos ng isang araw. Di ba meron sa Peter na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin? Yung panahon na yun, wala na, gunaw na ang universe eh. Paano ka pa magbibilang ng isang araw dun? Wala nang umiikot na earth nun eh. Wala na rin galaxy. Nagliliyab ang buong universe. Nagkakaroon ng last judgment. Yung araw na yun.
ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So, ang hahatol sa atin, si Kristo. Ibinigay na kay Kristo ang paghatol sa mga patay at sa mga buhay. At ang sino man na kay Kristo Jesus, hindi nahahatulan yung mga lumalakad sa Espiritu Santo. Yung lumalakad sa laman, nahahatulan. Kaya ikaw ba'y lumalakad sa Espiritu Santo? Word of God ba ginagawa mo lagi? Araw-araw ba pag hindi mo nagawa Word of God, mihingi ka agad ng tawad? Lord, patawarin mo, hindi ko po nagawa Word of God. O balik ka na naman sa pagiging banal. Alam mo na, may sinadya ka ng kasalanan. Ang taas pa inoo mo. Sasabihin mo pa sa sarili mo, ligtas naman ako ng Diyos eh. Maawa sa akin. Naawa na nga eh. Ang susunod, hindi na maawa. Naawa na nga, binigay na sa iyo Espiritu Santo, si Kristo eh. Pinagsalita ka sa iba't ibang wika, ginabayan ka, naawa na nga eh. Tapos sabi, maawa ulit, hindi na. Ikukulong ka sa impyerno dahil hindi ka na sumusunod. Sa kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So, ang paghatol ni Kristo ayon sa katuwiran, ano ba yung righteousness of God? Jesus Christ. Sabi niya, ang salitang sinalita ko ang hahatol sa inyo sa huling araw. So, yung mga salitang ito, ginawa mo ba? Hindi. O di hatol ka. Ginawa mo ba? O di, sabi ng Panginoon, sumama ka sa aking kaligayahan. Sumama ka sa aking kagalakan. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, handa ba tayo? Ito, tandaan nyo, at laging sinasabi ng Espiritu Santo to, yung nalabi ng Israel o yung nalabi sa LCJ, dadaan sa bautismo sa apoy. At ito'y napakahirap. Kaunti lang ang makakasumpong. Isama mo yung sarili mo makasumpong dahil may chance pa eh. Sabi sa Ecclesiastes eh. May chance pa eh. Mas mahalaga ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Eh bakit ang dami nagse-celebrate ng birthday? Di ba? Alam niyo yung mga anak ni Job nung mag-celebrate ng birthday, namatay lahat eh. Gawin ng tao yan eh. Mas maganda sa kanya, celebration. Pero yung paghahanda sa kamatayan ba, naghahanda ba? Yung parang ikaw ay mamamatay na ngayon. Alam niyo, mas mapalad yung parang mamamatay na ngayon eh. Kasi ang nasa isip niya, puro Diyos na eh. Kasi ang tatay ko na-stroke yan, bedridden eh. Sabi ko sa tatay ko, alam mo tayo, pinagpala kayo ng Diyos. Kasi bago kayo pumunta sa langit, inihanda kayo. Meron kayong gagawin at ito gagawin nyo. Magiging intercessor kayo, prayer warrior ng iglesia. Wala kayong gagawin sa buhay ninyo kundi ipag-pray ako at ang lahat ng kapatiran natin at ang asawa at mga anak nyo at ang mahal nyo sa buhay. Sabi ng tatay ko, ano pa? Ikaw, yun lang, ayos na yun. Yun lang, wala na. Araw-araw, yun ang gagawin mo. Ako naman araw-araw, pagkagaling ko sa palengke, bumibili ko ng murang prutas dun eh. Kabili ko ng 1 kilong rambutan, 25. 1 kilong, ay wala na santol eh. 1 kilong mga dalandan, 25 eh. 1 kilong lansones ngayon, 70 na, makakabili ka. O, hindi bibigyan ko muna. Pagkat iiwan ko na lang dun yung mga prutas ko, tapos ilelehens ko araw-araw. Kasi ang prayer ko sa tatay ko, kahit bedridden na ganyan, buhay pa rin dadatnan ni Kristo na hindi mamamatay. Kasi yun ang faith natin eh. Sabi ko, Lord, ito pag nangyari talaga ito, ang tindi mo. Kasi kung titignan mo, wala na talaga eh, butot balat na eh. Wala na eh, talagang bedridden, hindi na makakalakad. Pero nandun yung faith ko, Lord, araw-araw. Hindi siya mamamatay, buhay mo siya kukunin. Bababa ang Panginoon, lahat ng tunay na member ng palatiw, hindi mamamatay. Buhay tayong kukunin. Dahil natatakot tayo siya. Ako takot ako sa Diyos. Natatakot talaga ako sa Diyos. Nakakatakot eh. Pupunta ka sa impyerno. Pero mo forever and ever. Papayag ka ba doon? Hindi ka papayag, di ba? So magtitiis tayo, magtitiyaga tayo, magpapagal tayo. Nagpapakahirap tayo. Amen.